Sa Zambales, naglalapag ang mga eroplano o nakaangkla mga barko ng US Armed Forces. Malinit sa Subic Bay na dating US Naval Base. Abala ang mga tropang kano dito para maging maayos ang kanilang pagdating hanggang umabot sa kanilang assignment. I'm the one person that brings in all that information and handles it for the unit. Helps it get them into place so that they can start executing their mission. So at the end of the day, I'm the person that makes sure people and gear go to where they need to go. Without us, there's like no one keeping track of what's going on. Dito naman nakabase sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City ang logistical and communication support ng mga tropang Amerikano para may direkta silang koordinasyon sa AFP General Headquarters. Sa Fort Bonifacio sa Taguig, nagtayo rin sila ng Combat Operations Center. Mula rito, ikakalat sila sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, gaganapin ang ilan sa mga pagsasanay. Dito na rin nananatili ang mga tropang Hano na naunang dumating para sa Salaknib Army-to-Army exercise. Sa Capas Tarlac, may weapons familiarization ang mga tropa ng Philippine at US Marines gamit ang mga mortar systems. Meron din casualty combat care training. Sa San Antonio, Zambales naman, isasagawa ang pinakamalaking balikatan activity ngayong taon, ang Sea Assault at Sinking Exercise. Isasagawa naman ang amphibious assault operation sa Palawan. Dumating na roon ang mga tropa ng Australia na kasapi sa balikatan at patuloy ang mga pagpaplano sa Western Command. We have a lot of coordination that needs to happen, especially because it is not U.S. airspace. So again, it's very hot, it's very humid environment, so it prepares the Marines for environments like that. Sa Panay Island, tinuturuan ng mga tropang kano ang mga sundalong Pinoy sa Capiz sakaling mangyari ang isang nuclear attack. Pero maliban sa military drills, may mga civic projects din. Sa Antique, itinatayo ang isang multipurpose hall sa isang public school sa bayan ng Sibalom. May ginagawa ring mga community health centers sa Baler, Aurora at Sarat, Ilocos Norte. Sa Cagayan, may pa-seminar ang mga tropang kano sa mga emergency responders sa Claveria kaugnay sa humanitarian aid and disaster relief. We're just grateful to be here. And intend to be good stewards. We certainly understand that bad behavior can be a bad thing for our relationship with your population. We're sensitive to that. For us Filipinos, we work on relationships more. And taken steps by steps, little by little, we knew no faces. Later on, become friends. And later on, we became allies. So that's how we develop our relationships in time.